Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po natin pasadahan ang ating balitaan ay meron po tayong makakapanayam hinggil dito sa update naman ng paghahain ng kaso. Dito nga po sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Siyempre, kasama po natin live via phone patch ang Executive Director po sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, si Attorney Brian Keith Hosaka. Magandang hapon po, Attorney Hosaka. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Bea, at magandang hapon sa mga nakikinig ng iyong programa. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaunlak. Ngayon, makiki-update nga po kami dahil nabalitaan nga namin na meron na pong case na inihain laban nga po dito sa mga sangkot sa flood control project natin. Yung recommendation po ninyo na case na ifa-file po, administrative and criminal, if I am correct po, dito po sa mga opisyal ng DPWH, sino-sino po ang mga kasama rito? Well, basically, ang mga na-include namin doon sa referral namin sa Office of the Ombudsman, pang-apat na to, no, na final ng ICI kahapon, ang mga maaring sangkot dito, depende to sa magiging formal investigation, the preliminary investigation ng Ombudsman would be DPWH officials, si former district regional officer Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer Jaime Hernandez, Ernesto Galang, John Carlo Rivera, John Michael Marcos, Engineer Claudine Magsakay, Engineer Erica Chico, and Mr. Payawal, no? Ito yung mga officials ng DPWH, but aside from them, no, nagrekomenda rin ang ICI doon sa kanilang referral that administrative charges may be found against former DPWH Secretary Bonoan and former Undersecretaries Bernardo and Cabral. Okay, Cabral kasama si Cabral. Okay, Attorney Hosaka, dito po sa admin and criminal case, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano-ano po particularly yung sakop dito sa case na ito? Well, ito kasi tungkol to doon sa project sa Bukawi, Bulacan, no, flood control project that based doon sa aming investigasyon na binigay ng mga dokumento ng COA, nakita namin na merong based on doon sa bid plans or sa contract ng DPWH, nung nagkaroon ng inspection ang Commission on Audit, nakita nila na wala naman na itayo doon na project. Now, because of that, we recommended the filing of criminal case against DPWH officials that I mentioned earlier. At the same time, yung admin charges who might be against possibly former Secretary Bonoan and Undersecretaries
Bernardo and Cabral. So sa criminal, it would be the violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, possible violation of the revised penal code, which is malversation, among others. No, now together naman with regard to the other higher DPWH officials, they might be in violation of the code of conduct by public officials. So yan yung naging rekomendasyon ng ICI na posibleng pag-aralan at maimbestiga further ng ombudsman for filing eventually in the proper courts. Okay. Nabanggit niyo po na ito po ay ifa-file sa ombudsman. So, please educate us po, Attorney Osaka, kung paano po mismo yung magiging proseso po ng investigasyon. Maganda yung natanong mo, no? Kasi ang ICI, based on our mandate sa mandato namin, kami ay fact-finding or investigative. So ang ginagawa ng ICI, kumakalap kami ng mga ebidensya, ng mga testimonya, mga documents from different sources, no? At ito yung sinasama namin sa aming case build-up, which we will include in our referral and report, kaya nung ginawa namin dito, no, to be filed sa Office of the Ombudsman. Ngayon, pagka nasa Office of the Ombudsman na, sila ay gagawa ng tinatawag natin preliminary investigation, wherein they will prepare a formal complaint if there's indeed sufficient basis to file one against those people who might be responsible for this particular anomalous project, na sasampahan naman nila yan sa proper courts. Pupunta na sa korte, which is either the Sindigan Bayat or the lower courts. So, ganun ang proseso natin. Okay. Thank you for that. At Attorney Osaka, ito naman po, sabi nyo kanina, kasi ang ICI or Independent Commission for Infrastructure nakatutok sa pangangalap ng mga ebidensya para po meron talaga tayong ma-file na case. Ngayon po, gaano po katibay yung ebidensya na nakuha natin? Sapat na po ba ito para mapanagot po itong ating mga sangkot sa maanumalyang flood control project? Well, the position of the ICI is we have substantial evidence already. Kasi malaking bagay na ang aming ebidensya nanggaling rin. No? In fact, it came from the Commission on Audit. Sila rin mismo ay nag-imbestiga nito, and based on our further validation, nakita namin na sapat ang ebidensya. There's substantial basis ngayon, no, na ma-refer tong kaso na to sa Office of the Ombudsman. Okay. So as far as the ICI is concerned, meron kaming substantial basis to refer this matter to the Office of the Ombudsman. Kasi sabi po nila, yung mga impatient nga natin na taong bayan, gusto na po nilang mapanagot. And recently, sabi ng Malacanang, hindi lang tayong basta-basta, kailangan po, meron talagang substantial. So, that's a good news po sa atin. And also, Attorney Osaka, ilang kaso pa po kaya ang inaasahan po na irerekomenda ng ICI sa hinaharap? Marami pa to, no? Kasi napakarami nung tinitignan natin ng mga anomalous projects dito. Gaya nga nung mga several weeks ago na na-announce namin na based on the data and figures given to us by the Department of Public Works and Highways, ang tinitignan namin dito, nakafocus kami at nakatarget kami ngayon dito sa 421 ghost projects. Kasi ito yung medyo, kung tutusin mo, glaring, ibig sabihin kitang-kita mo there's violation, there's unlawful activity committed, no? Dahil basically pag ghost project, ibig sabihin nabayaran kayo ng gobyerno for a particular projects. Ngayon, nung nagkaroon ng verification, nagkaroon ng inspection, nakita naman na walang naitayo. Diba? So, as far as the legal proceedings is concerned or yung ebidensya na kailangan, mas simple. So, dahil dito nakatuto kami, hindi natin alam kung hanggang saan tayo abot, but definitely nakatutok kami dito. And as long as we get the enough basis, we get sufficient evidence to refer this matter to the Ombudsman for the filing of appropriate cases, gagawin natin. So marami pa to. Marami pa tong tinitingnan nating mga projects. Ayan. So, fourth batch pa lang po ito, no? So talagang hintayin natin yung iba pa doon po sa magiging update ni Attorney Osaka. On a different... yes, go ahead, sir.
kasi tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng ICI, no? Kaya talagang nagsisikap kami dito na mapanagot yung mga taong mayroon talagang sala dito sa mga anomalous projects na to para lang maibalik, maparusahan at madala sa korte yung mga taong responsible dito. At the same time, maibalik kung ano man ang nakuha nila, no, through unlawful illegal means ng mga pondo ng bayan na maibalik sa tao. No? So yan ang ano namin, yan ang mandato ng ICI at magsusumikap kami na matupad ang aming mandato. Ayan, so talagang double time sina Attorney Osaka dyan sa ICI. Speaking of, on a different note lang ito, hingiin ko lang ang inyong reaction nyo, Attorney Osaka. Balita namin, may green light na raw po para sa 41 million pesos budget ng ICI ngayong 2025. Ano po ang masasabi nyo rito? Siyempre, napakalaking bagay sa amin na meron na kaming magagamit na pondo dahil in any organization or body or agency, kailangan namin sufficient funds to be able to work efficiently. Kumbaga, makakuha kami ng mga personnel who would be able to make, to fast track our investigation. So, malaking bagay ito. Ayun, natutuwa din kami, sir, na at least meron na po tayong funds para mas mapahusay pa po yung ginagawa nyo dyan. Sir, ang final message nyo na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Bea. No? I'll take this opportunity to assure the people that we are here to comply with our mandate, to deliver our mandate dahil alam namin na hindi dapat mangyari ulit tong mga anomalyang to. Kaya kami dito ay magsusumikap na mapanagot yung mga taong may kasalanan dito sa mga proyektong na mga anomalous projects na ito ng infrastructure projects na ito ng DPWH. Mapanagot, madala sa hustisya yung mga taong responsible. At the same time, maibalik ang pera ng taong bayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Osaka, at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Bea. Thank you. Yan po si Attorney Brian Keith Osaka, ang Executive Director po ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, at natalakay po niya sa atin itong update dito sa fourth batch na ng case na ipa-file sa Ombudsman para dito sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Sa kaugnay na balita po, mambabatas, kumpiyansang maipapasa na ng Kamara ang panukalang magpapalakas sa kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Si Kathleen Forbes sa balita. Positibo si Navotas Representative Toby Tiangco na maipapasa ng Kamara bago ang Christmas break ang panukalang batas na magpapalakas sa kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI laban sa korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura. Sa ilalim ng kanya House Bill 5699, layunin ni Tiangco na gawing Independent Commission Against Infrastructure Corruption ang kasalukuyang ICI upang bigyan ito ng dagdag kapangyarihan, kabilang na yung paglalabas ng whole departure order, pagsekwester ng mga ari-arian, pagpataw ng contempt laban sa mga tumatanggi makipagtulungan. Ayon kay Tiangco, batay sa kanyang obserbasyon at karanasan sa ICI proceedings, kinakailangan palakasin ng ahensya upang magkaroon ito ng ngipin sa pagtugi sa mga sangkot sa katiwalian. Sa parang ito, matutulungan ang DOJ at Ombudsman sa mabilis na pagbuo ng kaso. Pinuri rin ni Tiangco sina Speaker Faustino D. III at House Committee on Government Reorganization Chair Salvador Pleito sa pagturing sa panukala bilang isang priority measure ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga update naman po hinggil sa pagtungon ng pamahalaan dito sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang State of National Calamity. Ito'y bilang tugon sa malawakang pinsala na dulot ng Bagyong Tino at bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng Super Typhoon 1. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng National State of Calamity, mas mabilis ang paglalabas ng pondo para sa mga apektadong lugar. Mapapadali na rin ang paghahatid ng mga serbisyo sa mga apektadong lugar. Almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So, that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement
so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihanda na ng pamahalaan ang pagresponde nito sa susunod na kalamidad. Inaasahan kasi ang paghagupit ng Super Typhoon Uwan ngayong darating na linggo. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binabalanse ngayon ng pamahalaan ang logistical challenge sa serye ng kalamidad. Tiniyak nitong tumutugon ang mga ahensya sa epekto ng Bagyong Tino habang nakatutok din sa paghahanda sa paparating na Super Typhoon Uwan. Pinakamalaking problema na nakita namin is that yung lahat ng personnel natin nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit Central and Northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malacanang nilinaw na walang panawagan ng Pilipinas sa anumang foreign assistance kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. May ulat si Raquel Bayan. Nilinaw ng Malacanang na walang panawagan ng Pilipinas para sa anumang foreign assistance. Ito ayon kay Communication Undersecretary Claire Castro ay sa kabila ng matinding pinsala na tinamo ng maraming lugar sa bansa matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Ayon sa opisyal, mayroon at sapat pa ang pondo ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng kalamidad. Ang Quick Response Fund anya ng pamahalaan maaaring i-replenish kung kukulangin. Maging ang mga lokal na pamahalaan ng mangangailangan ng karagdagang pondo ay makakaasa ng tulong mula sa national government. Sa kabila nito, mayroon anya mga bansa na miyembro ng ASEAN ang nagpahayag na ng kahandaang tumulong sa recovery effort ng Pilipinas, gayon rin ang Australia, Canada at Estados Unidos. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Yung tinatawag po nating Local Government Support Funds. Pero sa ngayon po, among the ASEAN plus 1 partners, maliban po sa mga nabanggit na bansa, nagpaabot na rin po ng pagtulong o readiness ang bansang Australia, Canada at USA para po sa pag-assist in our recovery efforts on the ground. So, yun po. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nananawagan para sa financial assistance or rather foreign assistance. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak na Malacanang ang distribusyon ng karagdagang pondo para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Sa kabuoang 760 milyong piso na financial assistance, 5 milyong piso ang ipamamahagi sa bawat probinsyang sumusunod. Albay, Romblon, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon Province, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Manila, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte at Iligan. Ayon pa sa palasyo, hindi rin pababayaan ng Cebu hanggat hindi ito nakakabangon sa epekto ng lindol at bagyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi bibitaw at hindi iiwan ng pamahalaan ang Cebu hanggat lahat ay nakabangon. Sa ganitong mga pagkakataon, sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. Si Presidential Communications Office Secretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Datos na may kaugnayan sa pinsala ng Bagyong Tino dapat dumaan sa tamang proseso ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabalita si Alvin Baltazar.
Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dumaan muna sa kaukulang proseso ang datos na may kaugnayan sa nagdaang bagyong Tino. Kabilang dito ang bilang ng mga casualties, salaga ng naging pinsala sa infrastruktura, agrikultura, ganun din ang dami ng mga pansamantalang umalis sa kanilang mga tahanan dahil sa bagyo. Partikular na dito kung ilang mga pamilya ang tumuloy sa evacuation centers o nanuluyan muna sa kanilang mga kaanak. Significant number, sabi ng Pangulo, ang numero na posibleng makuha datos dahil na din sa tindi ng pagtama ng bagyo sa Cebu at iba pang rehiyon gaya ng Region 6, 8, Mimaropa, pati na sa Negros Island Region. Sa gitna nito'y siniguro ng punong ekutibo na tuloy ang relief and support efforts para sa mga tinamaan ng bagyo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Code Blue Alert itinaas na ng Department of Health dahil sa bagyong Tino. May report si Lawrence Tanhoco. Itinaas ng Department of Health o DOH ang Code Blue Alert sa lahat ng pasilidad at tanggapan nito sa buong bansa dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng bagyong Tino. Ang hakbang ay kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng National State of Calamity. Sa ilalim ng Code Blue Alert, naka-heightened alert ang mga regional offices at health facilities ng DOH. Nakadeploy rin ang karagdagang health personnel sa mga evacuation centers at pansamantalang health facility sa mga apektadong lugar. Naka-preposition na rin ang mga gamot, medical supplies at mga mobile response teams upang tumulong sa mga lokal na pamahalaan habang aktibo ang Operation Center at Health Emergency Management Staff para naman sa agarang koordinasyon ng mga emergency response. Nakahanda rin ang 3 Philippine Emergency Medical Assistance Team na kinikilala ng World Health Organization upang magserbisyo bilang outpatient department o magtayo ng pansamantalang ospital sa oras ng sakuna. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy ang Department of Labor and Employment o DOLE sa paghahatid ng tulong lalo na sa mga manggagawang apektado ng bagyong Tino. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOLE Secretary Benny Laguesma na aktibo pa rin ang programang tulong panghanap buhay sa ating displaced at disadvantaged worker o TUPAD. Mayroon ng higit 76 na milyon na alokasyon para sa mga humigit kumulang 16,000 benepisyaryo ng TUPAD. Tuloy-tuloy po yung aming ginagawang pagtulong. May kinalaman po sa pangunahing programa ng Department of Labor and Employment. Yun pong tulong panghanap buhay para po sa ating mga displaced at disadvantaged workers. No? And as we speak, actually, nakapag-initial allocation na kami. Doon po na himigit kumulang po ay mga 96 million na ang makikinabang po himigit kumulang mga 16,000 mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Pero uulitin ko lang, initial lang po ito kasi tuloy-tuloy po yung ating profiling. Alinsunod pa rin ang hakbang na ito sa tagubilin at direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa nagkakaisang ahensya ng pamahalaan na mabilis na tumutugon para sa mga Pilipinong nasalanta ng kalamidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dinagat Islands, lubhang apektado ng bagyong Tino. Magulat si Hazel Morada.
Hindi lang ang mga kabahayan, maging ang kabuhayan ng mga residente ng Dinagat Islands ay pinadapa ng nagdaang bagyong Tino. Sa pareham ng Radyo Magazine kay Owen Gonzaga ng DRRM Office, sinabi nitong pumalo na sa 15 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga tourist destination sa naturang probinsya. Ang mga naitalang tourism sites na may malaking pinsala sa bayan ng Loreto ay ang Campintac Black Beach, Linaw Spring Resort, Athens, Leisure Garden. Ito po ang mga sites sa Loreto na lubos po ang pinsala. Umabot rin sa higit 36,000 mga residente ang naapektuhan. Halos ubusin din ng hagupit ng bagyong Tino ang produktong agrikultura ng Dinagat Islands, lalo na sa bayan ng Basilisa kung saan 70% ang nasira. Nawagan ang Dinagat LGU sa mga nais mag-donate na makipag-ugnayan sa kanilang Emergency Operations Center 0915-565-5538. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Murada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, humingi na ng suporta ang Philippine Disaster Resilience Fund o PDRF sa international community at sa Filipino diaspora upang maipagpatuloy ang isinasagawang relief efforts. Sa pareham ng Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo, inamin ni Arnel Capili, Director ng Emergency Operations Center ng PDRF na naging limitado ang kanilang financial resources dahil sa sunod-sunod na pagtama ng mga kalamidad tulad ng malakas na lindol at malawakang pagbaha sa Cebu kamakailan. Minabuti na anya ng kanilang organisasyon na humingi ng suporta sa international community at sa Filipinos abroad upang maipagpatuloy ang paglilingkod sa ating mga kababayan na apektado ng lindol at ng nagdaang Typhoon Tino. Gayunpaman, ayon kay Capili, nakapagsagawa pa rin ito ng relief operations sa kabila ng limitadong financial resources. Jerome. So we have tapped into the diaspora, Filipino diaspora in the US, and we're trying to get more support from them, and corporations outside the Philippines. So meaning to say that it's not just all the Filipinos that are working, but we're also tapping into the funding support so that we can continue and still serve our communities that have been affected by Tino and prepare for the impact of Super Typhoon Uwan, Jerome. And Si Arnel Capili, Director ng Emergency Operations Center ng PDRF. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Agaran tumugon ang pribadong sektor sa panawagan na tulong sa mga Cebuanos na lubhang naapektuhan ng mga kalamidad tulad ng lindol at pagbahang dulot ng Typhoon Tino sa Cebu. Sa parehab ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Arnel Capili, Director ng Emergency Operations Center ng Philippine Disaster Resilience Foundation o PDRF, na nakapaghatid na ang iba't ibang tulong sa mga Cebuanos ang mga pribadong kumpanya ng kanilang miyembro. Kabilang sa ipinadalang tulong ang mga pagkain at hygiene kits pati na rin ang libreng tawag sa telepono ng telco companies at mobile water treatment plant na siyang pinagkukunan ng malinis na tubig ng mga residente. Samantala, kinilala ng foundation ang mga miyembro nito na tumugon sa panawagan upang tumulong sa disaster response ng pamahalaan. We are grateful for the members of the Philippine Disaster Resilience Foundation. Our member companies, the private sector, they immediately responded to the call for help since the earthquake and until today. So our member companies have provided relief assistance, hygiene kits, dignity kits to the affected families. They went in to provide that's Globe, Smart PLDT. They went in to provide libreng tawag to our kababayans. Our utility companies and
and Coca-Cola sent mobile treatment plants to support the requirement for water. So it has been a great effort, tremendous effort from the private sector. We pulled all the resources from the private sector so that the private sector can support a nationally led response. You know, we want to support the efforts of the provincial government, of the NDRRMC, so that we complement each other. That's what we want to highlight. Arnel Capili, Director ng Emergency Operations Center ng Philippine Disaster Resilience Fund o PDRF. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Fiscal at investment policy ng bansa patuloy na pinaghuhusay ng pamahalaan ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na nanatiling committed ang gobyerno sa pagpapabuti ng fiscal at investment policies upang mahikayat ang mas maraming mamumuhunan at makalikha ng mas marami at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ginawa ni Recto ang pahayag kasunod ng paglabas ng pinakahuling labor force survey para sa buwan ng Setyembre kung saan naitala ang 5.3% na unemployment rate o 2.59 milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala umaabot naman sa 14% ang underemployment rate sa bansa. Ayon kay Recto, patuloy ang coordinated efforts ng pamahalaan upang matiyak ang pagkakaroon ng matatag at may kalidad na trabaho at ang pagpapalawak ng mga oportunidad para sa kabataan at informal sector workers. Binigyan din ng kalihim na patuloy ang suporta ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mga manggagawang nawalan ng hanap buhay bunsod ng mga nagdaang kalamidad sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng Department of Labor and Employment bilang tugon sa mga paulit-ulit na extreme weather events. Ipinatutupad ng pamahalaan ang mga pangmatagalang solusyon tulad ng pagpapalawak ng infrastructure projects, pagpapahusay ng digital connectivity at mga training programs para sa mga emerging industries, gayon din para sa mga freelance at gig workers. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings.
I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ng Kalinga tumanggap ng e-titles at CLOA or Certification of Condonation at farm support mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok do gasot nga Agrarian Reform Beneficiaries kuna ARPs ti Kalinga iti nagdumar iti suporta manipod kadagiti programa iti Department of Agrarian Reform o DAR kabayatan iti region-wide distribution nga insayang kat iti DAR Cordillera itay nabiit sa Jay Benguet. Sigun kini ARPO ken focal person Judith Lungit iti DAR Kalinga, 41 nga ARBs iti naipayan iti electronic titles ken Certificate of Land Ownership Award wano CLOA nga daan nasurok 40 hectares nga agricultural land iti sidong ti support to parcelization of lands for individual titling wano project split. Babaan iti daytoy, may kanti property rights kuno karbangan dagiti ARBs amang taripato ken mang manihar nga usto iti dagata. Malaksid iti titulo na iwayat iti Certificate of Condonation and Release of Mortgage para iti 223 nga ARBs iti probinsya, babaan iti RA 11953 wano New Agrarian Emancipation Act. Sigun kinilungit, nasurok 10.5 million pesos iti naikat nga utang dagiti ARBs, manipot ti 165.17 hectares at altalunan da iti nabayag a panahon. Kabayatan na kasnayo na suporta iti DAR, siyam nga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations kuno ARBOs ti Kalinga, iti naikat ti farm machinery equipment ken farm inputs nga agatad tinasurok 6 million pesos. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Programang Buklat-Aklat pinaigting sa bayan ng Bayambang, Pangasinan para mahimok sa pagbabasa ng libro ang mga mag-aaral. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Nanggawalamet so sa lokal na gobyerno Bayambang Jadluyag Pangasinan, ya panibalon serye na sa programa dan Buklat-Aklat para edsaray manaaral ya ubugaw. Dinauloan iyana sa Local Youth Development Office kaiba sa federasyon na saray sangguniang kabataan tan sa Bayambang Poverty Reduction Action Team. Gutman na sain programa ya nabangatan ire ubugaw ya lakapunda so panbasa na saray libro. Unungad saya, initdan na nanduruman libro tan arumniran reading materials so saray estudyante at Nalshan Elementary School ya binisitay grupo. Sarayan libro at akasentro at inspirasyon tan aral at bilay, pianuntanet na inganyo iruubugaw ya manbasa. Sayan inisyatibo na lokal na gobyerno at panangipanatnek na pangitutulak ya panmaungan na sare ugugaw laot laso karapatandan na itdan iray dekalidada edukasyon pinagamoranday maayos tan marakep ya arapen. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Calabarzon Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRMC Red Alert dahil sa Bagyong Juan. Ang detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Itataas na sa Red Alert status ang antas ng kahandaan ng Calabarzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council epektibo ngayong Sabado, November 8, 2025 dahil sa banta ng Tropical Storm Fung Wong o Juan. Ayon sa Calabarzon RDRRMC, ito'y para matsak ang maagap na pagtugon at koordinasyon ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at mga LGUs sa rehiyon sa posibleng epekto ng bagyo.
Inaasahang papasok sa bansa ang bagyong Uwan ngayong weekend. Nagpaalaala ang Calabarzon RDRRMC sa publiko na manatiling alerto, sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at maghanda para sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong lumalakas habang papalapit sa bansa at posibleng umabot ito sa signal number 5. Mula sa Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sangguniang palalawigan ng Palawan, aprobado na ang deklarasyon ng State of Calamity ng lalawigan. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Opisyal din nga ing deklara nga sa state of calamity rin ang lalawigan ng Palawan, igang bugos nga probinsya matapos ang pagdistroso ang bagyong Tino nga nagadara imabaskad ngangin iguran nga paguran sa norte nga parte ang probinsya. Ing deklara dia pagi sa pag-aproba sa resolusyong ing panukala sa special session ang sangguniang palalawigan kapon matapos nga imbestigaran matinding kadistrosuhan nga daray ang bagyo sa mga komunidad, karsada, infrastruktura, ig pangaboy ang mga katama sa mabel nga parte ang Palawan. Sigon sa ing barita ang estado ay ang PDRRMO, may ibang mga lansangan sa norte ang nagaagom ang pagbitak-bitak ang lugta, ig pagkadura ang kuryente nga ing pangabay anda nga magdeklara ang state of calamity na ing suporta anda ni Palawan Governor Ami Alvarez. Una rin nga nagpalwa ang suporta si Presiding Officer Board Member Anton Alvarez sa ingukon nga panukala nga ing suportahan ni ang bugos nga konseho. Sigon kay Alvarez, mag-aabot tingka 97,000 nga mga kasimanwa sa norte ang Palawan ang inglikas ig naapektuhan ni ang bagyong Tino. Tingidigi, inaprubahan kapon ang nasambit nga resolusyon, agad matawan niya pagi sa mas madasig nga release iyang Calamity Fund nga magagamit sa pagbangon ang mga Palawenyo. Alindigi sa siyudad yang Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga magsasaka at mangingisda sa Northern Samar sumailalim sa livelihood trainings. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calpayog. Sa pagpanguna sa PLGU Northern Samar, pinaagi sa Provincial Agriculture Office, ginbuhat ang magkadurodilain nga livelihood training sa iba-iba nga bungto sa probinsya. Sa Beri, nagpailarom sa siganid ug milkfish production sa fish pens ang mga miyembro sa San Pedro Seaweed Farmers Association kundi insira na hibaro sa mga teknik sa maupay ug sustainable nga aquaculture. Sa Las Navas naman, gintutduan ang San Miguel Integrated Farmers Association sa tama nga pag-manage sa mallard duck o itik egg production tikang sa housing, feeding, kutob sa biosecurity management. Nagbuhat liwat ang Provincial Agriculture Office PAO sa pili production ug management training sa Katarman ug benchmarking sa allen nga mao ang pili capital sa probinsya kundiin nadugnan ang kinaadman sa mga parauma sa orchard management, pest control ug paghimo value added nga mga produkto sa pili. Base pa sa PAO, ang sugad ng mga training ang nagahatag praktikal nga training sa mga benepisyaryo para mapauswag ang erakita ug ani. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tadag City Government hinirang na beyond compliant local government unit o LGU sa antas ng national at Rehiyon Gawad Kalasag Seal for Local DRRM Councils 2025. Mag-uulad si Derisa Espinosa ng RP Tandag.
Malipayon nga gitaho ni Raven John Heli ang City Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Tandag ang nahimong resulta sa evaluation o classification sa Office of Civil Defense kundiin sa ikaupat nga tuig gipasidunggan ang Tandag City nga beyond compliant local government unit sa National ug Regional Gawad Kalasag Seal for Local DRRM Council sa tuig 2025. Sumala pa ni Heli nga kini nga award nagpamatuod nga nakabot nila og nahimo pa og sobra sa gitakda nga mga indicators. Dako ang pasalamat ni Heli sa padayon nga suporta sa mga opisyales sa Tandag sa pagpanguna ni Mayor Roxanne Pimentel, chairperson sa City DRRM Council. Gani bag-o lamang nakadawat ang City DRRM office og mga bag-ong water assets nga makatabang sa ilang mga operasyon panahon nga adunay kalamidad o emerhensya. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Coconut Authority o PCA patuloy ang fertilization, intercropping project at scholarship grant para sa mga magniniyog at mga pamilya nila upang mapayabong ang sektor ng pagniniyog sa Sulu. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Di da mahalinin sang sa Philippine Coconut Authority ato a PCA rin dihalo paasug harap sin paglain sa Region's Jurisdiction sin Sulu pa Region 9. Inisyabo na hidat umanong pendi sina PCA BARM. Banga doon yung program nila di maraka na babaan si national government hangkan misan malay ni paasug pa Region 9 masira yung pagsangsa nila pa mga magdiniyo gabi na bayan. Banga doon pa kaniya Region 14 in sila hain sa Kupin BARM iwan Sulu. Nalilay pa ini masinilapya pakusugin mga program biya na sina Coconut Fertilization Project, iban intercropping project para kakao, iban banana. Kaya kahatian na isab nila ay mabilang na aging population sector sin pag-umaiban pag-ista. Nagmamato yan inupi sa supay maabi-abi mga kabataan sumuda sector ini kaagi sin scholarship grant. Pa mga kaanakan sin mga coconut farmer habat maabi-abi kumawa course sa tawa program related pa agriculture. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig ba ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news? Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Narito muna po ang ating mga paalala mula sa himpilan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Lumago ng 4% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2025 kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga pangunahing sektor na nagtulak sa pag-angat ng ekonomiya, ang wholesale at retail trade, pati na rin ang pagkukumpuni ng mga sasakyan at motorsiklo na tumaas ng 5%. Lumago rin ang financial at insurance activities ng 5.5% habang umarangkada ang professional at business services ng 6.2%. Lahat ng pangunahing sektor ng ekonomiya nagtala ng pagtaas, kabilang ang agrikultura, kagubatan at pangingisda na tumaas ng 2.8% at ang serbisyo na nasa 5%. Sa bahagi naman ng demand, tumaas ng 4.1% ang household final consumption, umakyat ng 5.8% ang gastusin ng pamahalaan, 7% ang export ng goods and services at 2.6% ang import. Sa kabuuan, lumago ng 5.6% ang gross national income na pinalakas ng 16.7% pagtaas sa net primary income mula sa ibang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas sa 3.8% ang unemployment rate ng Pilipinas noong Setyembre 2025 mula sa 3.7% noong nakaraang taon. Katumbas ng 1.96 na milyong mga taong walang trabaho. Mas mataas kaysa sa 1.89 na milyon noong 2024. Gayunpaman, bumaba ito mula sa 3.7% noong Agosto, katumbas ng 2.3 milyon. Nanatiling positibo si Department of Labor DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na darami ang hiring ngayong holiday season. Umabot sa 49.6 na milyon ang may trabaho, bahagyang mas bababa sa 49.87 milyon noong Setyembre 2024. Sa unang 9 na buwan ng 2025, nasa 4.1% naman ang average unemployment rate, bahagyang mas mataas kaysa 4% noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naapektuhan ng mga kalamidad ang hiring lalo na sa sektor ng other service activities na nawalan ng 478,000 trabaho buwanan at 473,000 taon-taon. Iniuugnay ni National Statistician Dennis Mapa ang pagbaba sa household income at global trade issues lalo na sa manufacturing na nawalan ng 208,000 trabaho. Sa kabila nito, nasa 76.2% ang employment rate. Pinakamalaking dagdag sa trabaho ang construction, pangingisda, hotel at pagkain, kalusugan at agrikultura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagamat welcome sa Department of Finance o DOF ang naitalang 1.7% inflation rate noong Oktubre, nananatiling mapagbantay ang ahensya sa mga posibleng banta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang mga kalamidad at external market factors na maaaring makaapekto sa ekonomiya. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang average year-to-date inflation na nasa 1.7% mas mababa sa target range ng economic managers na 2% hanggang 4%. Sinabi ni
Recto na ang pagpapanatili ng mababang inflation ay nagbibigay ng oportunidad para sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na muling mag-relax ng policy interest rates upang palakasin ang household spending at suportahan ang paglago ng ekonomiya. Binigyan din ng kalihim na patunay ito ng epektibong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag pa ni Recto, mananatiling committed ang pamahalaan sa pagpapatupad ng whole of government approach upang mapanatili ang katatagan ng presyo at matiyak ang availability ng abot-kayang pagkain sa merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapatupad ang Department of Agriculture o DA ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa mga imported na pulang sibuyas upang pababain ang presyo sa merkado na umabot na sa 140 piso kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, maaaring ilabas ang polisiya sa susunod na linggo na may mugkahing presyo na 120 piso kada kilo at posibleng ibaba pa sa 100 piso. Kahit nag-angkat ng hanggang 5,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas noong nakaraang buwan, nananatiling mataas ang presyo. Hinala ni Chu Laurel, sinamantala ito ng mga retailer. Nauna na rin niyang ipinagpaliban ang paglabas ng lokal na stock upang mapanatili ang presyo. Batay sa datos ng DA, nasa 120 piso kada kilo ang presyo ng imported na sibuyas sa ilang palengke sa Metro Manila, habang 155 piso kada kilo naman ang lokal na sibuyas. Makikipagpulong din si Chu Laurel sa mga retailer kaugnay ng planong ibalik ang MSRP sa baboy. Target ng DA na muling ipatupad ang price ceiling bago matapos ang taon upang balansehin ang kita ng mga negosyante at proteksyonan ng mga mamimili. Noong Mayo, binawi ng ahensya ang unang MSRP policy dahil sa mababang pagsunod, kung saan 5% lamang ng mga retailer ang tumalima. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang salapi ngayong araw, November 7, 2025. Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 pesos 89 centavos. Ang Japanese yen nagkakahalaga ng 38 centavos. Singaporean dollar nasa 45 pesos 19 centavos. 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 pesos 27 centavos ang isang yuan sa China. Sa iba pang palitan, ng Hong Kong dollar nagkakahalaga ng 7 pesos 57 centavos, British pounds 77 pesos 37 centavos, 68 pesos naman ang euro, 41 pesos 72 centavos ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial nasa 15 pesos 70 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayanan si Erwin Peñano para sa balitang pampalakasan. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, narito na po ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account,
Panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang update sa PBA. Nadagdagan pa ang pagsubok sa kampanya ng Rain or Shine sa nagpapatuloy na 2025 Philippine Cup matapos ang bad news mula sa injury ni bigman Keith Datu. Naiulat kasi na ruptured patellar tendon injury ang natamo ni Datu sa huling laro ng Elasto Painters, kaya ang resulta matagalang panahon na ma-absent ito sa court. Big deal ito sa Ross lalo't kapos na sila sa mga tore dahil sa under recovery pa sina Kylian Chongson at Luis Villegas mula sa kanilang mga injury habang nasa minute restriction naman si Biu Belga. Natitirang sandalan na lang ng Yeng Yao-led squad pagdating sa height. Sa ngayon ay sina Chris Porter, Leonard Santillan at Gabe Norwood. Sa panayam kay Giao, aminado itong hirap sa pagmamaniobra ng kulang-kulang na players, bagay na maaari anyang magtulak sa kanya para palaruin na lamang ang lahat ng kanilang gwardya. Sa huling laro nila kontra Phoenix, binanggit ng Ross head mentor na talagang nahirapan silang pigilan ng laro ni Jason Perkins dahil sa kakulangan ng big man. Anya tanging si Norwood na lamang ang pinangsasangkalan nila kay Perkins, bagay na kahit paano ay nailusot naman nila para maselyuhan ng panalo kontra Fuel Masters. Muling sasalang sa court ang Rain or Shine sa Sabado para banggain ang NLEX Road Warriors. Matapos nito, isang linggong makakapagpahinga ang Elasto Painters. Break na ani Giao ay malaking tulong para sa pag-brainstorm ng mga susunod nilang taktika sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, nasa alanganin kung makakapagsuot ba ng Gilas jersey ngayong buwan ang 3-time PBA Best Import na si Justin Brownlee. Ito'y matapos na mapabalitang may iniinda umano itong pneumonia at kasalukuyang nagpapagaling sa Amerika. Ito rin ang sinasabing dahilan kung bakit hindi pa rin ito naglalaro sa East Asia Super League sa ilalim ng Meralco Bolts. Ayon sa Spin.ph, kinokonsidera ngayon ng Bolts ang pagtap kay fellow naturalized player Anje Kouame para punan ang bakanting serbisyo ni Brownlee, lalo't kailangan nila ng dagdag puwersa bago ang nakatakdang laban kontra Taoyuan Pawian Pilots ngayong Sabado. Samantala, inaasahan namang magkikita-kita ang nasa roster ng Gilas sa Nobyembre 17 para simulan na ang kanilang ensayo. Ang national squad ay may 11 araw lamang na training bago ang unang asignatura nito sa 2027 World Cup qualifiers kontra national team ng Guam.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tiwala si Philippine Sports Commission o PSC Chair Patrick Pato Gregorio na malaking benepisyo ang makukuha ng 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships mula sa bagong tatag na National Sports Tourism Interagency Committee o NST-IAC. Maalalang nabuo ang NST-IAC mula sa nilagdaang Administrative Order No. 38 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Oktubre at 31. Ayon kay Gregorio, dahil sa NST-IAC ay kapwa maitatawid na ang sports at tourism sectors ng sabay at hindi na nagkakaroon ng overlapping sa isa't isa. Gamit din ang nasabing kautusan ay mamamaximize anya ang brands maging ang suporta mula sa mga partner na government agency. Samantala, nagpasalamat naman si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion sa PSC at sa bagong tatag na sports tourism body na siyang aagapay para sa hosting ng world event. Iniulat din ito na hanggang noong katapusan ng Oktubre ay aabot na sa 762 na gymnasts mula sa 72 bansa, kabilang ang Pinas ang nagpalista para sa nasabing torneo. Nakatakdang umarangkada sa Manila Marriott Grand Ballroom ang ikatlong edisyon ng World Gymnastics Juniors Tourney mula Nobyembre 20 hanggang 24. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas pinalakas pa ng pamahalaan ang tulong sa mga boksingero mula Mindanao. Ito'y mula sa pagkakatalaga ng Bukidnon Sports and Cultural Complex sa Malaybalay bilang premyadong training ground para sa mga elite boxer ng rehiyon. Naisakatuparan ito mula sa pakikipagkasundo ng Philippine Sports Committee o PSC kasama ang Bukidnon Provincial Government para sa designasyon ng 13 ektaryang pasilidad. Sa ngayon ay ang Philippine Boxing Team ang unang gagamit ng pasilidad, ngunit kalaunan ay magsisilbi rin itong training base ng mga atleta mula Pilipinas Sepak Takraw Association Incorporated, Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated at ng Phil Cycling. Sa isang pahayag, ikinalugod ni PSC Chair Patrick Gregorio ang pagkakabukas ng pasilidad na anyay nararapat lamang para sa Philippine sports. Ayon sa kanya, malawig ang suporta ng PSC sa mga pambansang atleta, kaya naman puspusan ang kanilang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang makapagtaguyod ng regional training centers. Salig sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagtatatag ng sports hub sa labas ng Metro Manila, nangako ang PSC Chief na pararamihin pa ang mga kahalintulan na pasilidad sa bansa at magtutuloy-tuloy ang kanilang pakikipagkolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsulong ng mga espesipikong sport na nais ipromote ng mga LGU sa kanilang lugar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang aming mga balitang nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga may init na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Mama JT maya-maya sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu-halu-halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Binabatikos ngayon ang Cebuano celebrity engineer na si Slater Young dahil isinasangkot ang kanyang proyekto na The Rise at Monterrazas sa naging malalang pagbaha sa Cebu matapos ang pananalasa ng Typhoon Tino. Ang proyekto na isang luxury mountainside residential development ay sinasabing o itinuturong nagdulot ng tila pagbabago sa kabundukan na naging sanhi umano daw ng pagbaha. Maraming netizens ang muli
muling nagbahagi ng lumang post ni Attorney Jesus Falsis na noon pa ay nagbabala tungkol sa posibilidad ng pagbaha dahil sa naturang konstruksyon at na-question pa nga yung proyekto ni Yang sa DENR or Department of Environment and Natural Resources tungkol nga doon sa disenyo ng proyekto. Matapos kumalat ang issue, binatiko si Slater pati ang kanyang asawang si Chris Uy dahilan upang ilimit nila ang mga komento sa kanilang social media accounts. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag si Slater tungkol sa naturang kontrobersya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inamin ng singer na si Mark Bautista sa naging panayam niya kay Tito Boy na niligawan niya noon si Sarah Geronimo, ang pop star, noong nagsisimula pa lamang sila sa showbiz, ngunit hindi nagtagumpay sa panliligaw itong si Mark. Ayon sa kanya, niligawan niya ang pop star royalty noong bandang 2007 o 2008 matapos nilang magkasabay sa reality singing search na Star for a Night noong 2003. Sa naturang panayam ay binunyag din ni Mark na may espesyal na tao na nagpapasaya sa kanya sa ngayon. Bagamat hindi niya pinangalanan, sinabi niyang isa itong celebrity na kanyang dinidate, at dagdag pa niya, dumating ang taong ito nung panahong nawawalan na siya ng tiwala sa pag-ibig, at ngayon nga ay sabi ni Mark ay masaya na raw siya dahil komportable siya sa relasyon at muli niya itong naramdaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalulungkot ang mag-ina na sina Lotlot De Leon at Janine Gutierrez sa pagpanaw ng kanilang yaya Pat na halos 40 taon o 4 na dekada nang naging bahagi ng kanilang pamilya. Ayon kay Lotlot, si Yaya Pat ay unang nag-alaga sa kanyang bunsong kapatid na si Ken bago siya lumipat upang tulungan si Lotlot ng ipanganak niya, si Janine. Inirekomenda si Yaya Pat ng kapatid niyang si Ate Amy na matagal ding naging personal assistant ng superstar na si Nora Honor. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Lotlot na ang kanyang yaya ay isa sa mga pinakamalaking biyaya sa kanilang pamilya dahil sa naging tapat, maalaga at mapagmahal nitong serbisyo sa kanilang mga anak. Nagpayag din ng pagdadalamhati ang kanyang alagang si Janine na nagbahagi ng mga larawan nila ni Yaya bilang pagpupugay at pasasalamat sa pagmamahal at sakripisyo niya sa kanilang pamilya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gasa de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junella at Hero Lucero sa ating warka. Siyempre, nais muna din po natin magpasalamat sa ating mga OJTs na naging katuwang sa ating Master Control, sina John Wilfred Curimo at Adrian Mark Gregorio mula po sa Technological Institute of the Philippines.
Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Sports, kay Mama JT para sa Showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.